bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon at the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories you're watching this Thursday, November 21. President Bongbong Marcos says everything is on the table when it comes to possible clemency for Mary Jane Veloso. Veloso was convicted in Indonesia for drug trafficking and is set to be transferred to a Philippine prison soon. The DFA and the DOJ say that they will honor the conditions set for Veloso's transfer, including serving her sentence. Marcos says Veloso's death sentence has been commuted to life imprisonment. Interior Secretary John Vic Remulla is working to reduce the number of police generals from 153 to 100. That's a significant cut to avoid redundancy. Remulla says several officers do not have clear functions or commands when they are promoted to general status. The U.S. Embassy says U.S. Task Force Ayungin will enable American troops to support the AFP in its activities in the South China Sea. This means stronger coordination between forces of the two countries. The task force was recently disclosed by U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. The Senate has removed the 39.8 billion allocation for the Ayuda para sa Kapos ang Kita or AKA program in the proposed 2025 budget. The upper chamber opted to merge it with the assistance to individuals in crisis situations or the AICS program. The merger will be discussed further at the Bicameral Conference Committee. And joining us today, Storycon's resident political pundit, ang akap-akap ng mga politiko, si Tito Ronald Llamas. Ikes. And from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Ami, good afternoon. Tito Ronald, good afternoon. Good afternoon. Pero parang Hi, walang... happy Thursday. Happy Thursday. Ay, parang walang gustong yumakap sa akin na politician. No? Kahapon naman, marami namang gusto yumakap sa yung madre. Yun. Dami selfie. Oh. Oo naman siya. Politician, baka hampasin pa ako ng mga yan. Umuha naman siya sa mga madre. Bait-bait ko kahapon, no? Bait-bait ko. Ano ka mo sabi mo sa kanila? Paano sila challenge kapon? How did you agitate them? Sabi ko, nung height ng extrajudicial killing, Kainitan ng bakbakan ng sa Dagwar. nasaan tayo? Mm. Anong ating sinasabi? No? Bakit sila bishop? Ano sinagot ang nila? Hindi sila makasagot. Dami, 400. Pag sumagot yun, maingay yun. Wala man lang nag-volunteer na Na-challenge naman sila. Maganda naman yung open forum. Tanong nila, ano ba pwede namin gawin? Ayan, ganyan. Ano sabi mo? Saan pwedeng gawin? Hindi, yung una dahil kung ganito yung ating problema sa education, 91% na learning poverty, number 4 sa PISA, bagsak, etc. etc. Sabi ko, pwedeng tumulong yung simbahan na i-fill yung vacuum. Pero wag naman yung mga mamahaling mga Catholic Church, mga schools, no? Magbuo naman ng kanya-kanyang mga educational facility para lang ma-offset yung ganong klaseng kakulangan natin sa education. Kung hindi kasi maging napaka-elitist yung mga yung mga umiimik lamang coming from elitist Catholic schools, di parang meron ding disconnect dun. Paano mahalaga kasi yung may moral anchor ang mga tao. Dahil nung nakaraang gobyerno, parang nawala yung ating moral anchor eh. Parang 93% sinuportahan yung pagpatay, PJK. Palakpakan pa. Yung mga, di ba? So, baka kinakailangan ibalik sa ating kabataan yung moral compass na dapat ay malinaw anong masama at anong mabuti. Maganda yun na meron ka dapat moral anchor. Hindi ka palutang-lutang among the waves. Yes. You should be anchored somewhere. Dahil sabi ko, indirectly or directly, sinusuportahan natin itong mga pagpatay na ito. Sinusuportahan natin itong impunity na ito. Dahil ang taas ng approval rating ng mga Duterte noon, di ba, Ami? Mabot na 93%. So, anong role ng mga institusyon katulad ng simbahan sa ganong klaseng sitwasyon? Silence. Tayo ba May mga itatahin? parochial school ang simbahan. They also run yung medyo yung low-end na education facilities. Meron silang ganun. Kaya okay naman. Sabi nga nila, imbitahin pa nila ako ng 48th anniversary nila. Naku, yan pa, isa pa. Kaya pupunta pa akong Vatican. Kaya pagbalik ko rito, may inggit sa akin si Ami. Punong-puno ako ng halo. Oo nga, baka meron ka ng ano dyan. Baka may halo ka na dyan. Baka Oo nga pala, Ami, I might nakita. melt in your presence. Ami, nakita ko yung kanta mo sa AIM. Ano yun? Kung kumakanta ka sa AIM, galing mo pala kumanta.
No, dapat pala sinama ka Ayun namin. sa AIM. Dapat ba ipalabas natin, Jan? Should we... Pinadala ko Ayun, kay Ed. marami akong May Pinadala ko kay Ed. marami akong mga video diyan kanta-kanta. Oo, kumakanta ka eh. Sabi ko, dapat yung ginawa pala namin ni Shelo Magno tsaka ni Christian Esguerra na Christmas song, kasama ka. Pangkuhan ko pala, pang Grammy Awards ko pala, Ami. No, Ano yun? Hindi ko alam yun. kumakanta ka Tagalog eh. Oo, ito. Papakita pa talaga. Sumapakita. Kung hindi ko pakita ko, baka magtakbuhan mo, baka mawalan tayo ng manonood. Tapos nakikinig ka doon sa nagigitara, sinasabi sa yung lyrics. Habang nagigitara siya, alala mo na. Oo. Hindi ko matandaan yun. Pero sigurado ako pag si Tito Raul lang kumakanta, Hindi, marami kong pinupuntahan na may kantahan. Alam mo naman Sa dito sa AIM Pilipinas, yata kahit yun. saan ka pumunta, kumakanta ka. Sa Asian Institute of Management, nag-akong kaya taron, short course ka or something. Hindi ko, Singing? nag-short course ako doon. Globalization. Globalization, ako. Okay. But to Tito Raul's point kanina, di ba? Tahimik for 6 years. Silence is not neutrality eh. Silence is taking already a stand. Yes. Whether Stand. for whichever side, you don't know. Hindi, a stand to support what is happening. The status quo. Oo. Yun yung sabi ko sa kanila na stand. Oo, okay naman. Pero may ano din doon, may ano din dyan dahil si Duterte, merong frontal attack yan sa church, remember, throughout his presidency Di ba tinreten pa nga Kaya't niya si Kwan? maya-maya niyang inaaway yung simbahan, yung mga pare, yung CBCP, pati si Pope. Minura niya, pati Stupid si daw, Pope, stupid. dahil na-traffic siya. Oo, minura niya. Na-traffic daw siya Tapos he doesn't believe daw in God, although I think he's an agnostic. Oo, minura nga Sabi niya, niya. yung Diyos eh. Pero si Kwan, si Bishop Ambo sa Caloocan, tinrete niya. Di ba? Tinrete niya yun. Tapos pinarade pa niya sa CIDG tsaka sa PNP kasama yung kanyang cabinet secretary. Sino ba yan? Political Affairs? Hindi ko yun? Hindi, yung pumalit kay Francis Tolentino. Si Francis Tolentino yung political affairs, tapos pinaltan siya ng isang dating congressman. Lumusob doon sa parokya ni Bishop Ambo. Yung kay Kian de los Santos, yung inaagaw yung mga kaibigan na testigo. Oo nga. Tingnan natin kung anong 2017. kalalabasan niyang laban sa Caloocan. It's interesting kasi si Senator Trillanes dyan ang tumatakbong mayor. Pero yung kalaban niya, hindi natin alam pa kung sinong babaka pa ng gobyerno. Pero sabi ni Digong, ewan ko kung itutuloy niya, pag nabuisit daw siya kay Trillanes, ikakampanyahan niya against. Diyan sa Caloocan. Tingnan natin kung anong mangyari kasi ang Caloocan has one of the highest, I think it might have the highest number of people na napatay doon sa drug war. Yes. Saka malaking syudad yan, 1.7 million yan. No? Hindi yan Kaya makikita natin kung kasi ang mga istorya nun, and I think they're true na malaki din ang suporta until nangyari yung mga sa teenagers, kay Lakian, kay Lakulot. Bago nangyari yon, malaki ang suporta dun sa drug war Pero nung nakita yung abuso through the teenagers, hindi natin alam kung nag-paper yung support. Pero Tingnan natin kung anong resulta ng eleksyon. Pero magdadalawang isip yung mga malapitan na tanggapin yung support ni Digong dahil Marcos din sila. Mga Marcos din sila. Tapos Kaya ngayon ang tanong, although sabi sa atin ni Senator Trillanes, di ba, mukhang mag-neutral sa Caloocan yung administrasyon. Dahil nga parehas Marcos. Tapos kanyan, based ng Marcos yan, dahil mga kanyan relocation sites, bagong baryo, bagong silang, Camarin. Yung hiwalay na Caloocan, dalawang Caloocan eh. Yes. Yung hiwalay na Caloocan. Lahat yan nangyari nung Marcos time. Kaya very solid. Kaya interesting siya. Kaya lang, si Senator Trillanes kasi gagamitin yung platform yung drug war So kapag natalo siya, kahit papano merong titingin na, ano yan, that's support for Duterte. Siguro not for the drug war, but dahil ginagamit niyang issue si Duterte, di ba? Yes. I'm sure yung kampo ng Duterte sasabihin, tamo, di natalo ka. Okay, Bok. I have to break in. Our guest is ready here. I think he's on the line or on Zoom. Let's bring in for our first discussion today, Attorney Efraim Cortez. Siya po yung Pangulo ng National Union of People's Lawyers. Sila po yung abogado. Yung abogado para kay Mary Jane Veloso. Sir, Attorney, magandang hapon po. And thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon, Attorney. Good afternoon, Attorney. Magandang hapon po sa ating lahat.
Mahina yung medyo ano po, niya, audio medyo niya. mahina po ang audio natin. Hindi namin kayo marinig. Oo. Hindi tayo sila. Attorney, can we try again? Attorney, can you speak again? Yes, okay na yan? Yan, okay. Yeah, I think so. Okay. But, Mahina pa rin. medyo mahina lang, attorney. Attorney, if it's okay, if it's okay with you, medyo lakasan po ninyo yung boses ninyo when you respond. Sige po, sige Yes, po. Parang nasa kwan ho kayo, parang nasa harap ng piskal. Oh. Well, attorney, there's a lot of talk already about the possibilities of Mary Jane Veloso being flown to the Philippines. Pero walang clarity as to anong parameters, anong papayagan, ano hindi ng Indonesia, for example. Kasi I understand Indonesia wants to retain legal jurisdiction, but the physical custody sa Pilipinas. Ano ibig po sabihin nun? Does that mean that for example, BBM can commute or pardon Mary Jane Veloso, or that's out of the picture? Ano yung napag-uusapan dito? Ano, attorney, yung Malacanang din, medyo nag one step backward eh. Parang ayaw nila magsalita ngayon. Parang hindi pa klaro yung detalye. No? Kaya baka kayo, makapagbigay kayo ng clarity dun sa detalye ng mga nangyayari. Well, in terms of jurisdiction, since binibigay ni Pilipinas, Mahina talaga, Ed. Attorney, can you hear us? sandali lang po. Ed, i-update ko lang kayo ha. May Sige, balita kami ha. Sige, go ahead. The Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, si Yusil Immigration Inza Mahendra, sabi niya, Indonesia will fully respect President Marcos kung bibigyan niya ng clemency si Mary Jane Veloso. Sabi ganun. Ito yung summary namin ngayon. Summary yan ngayon. So, Paano mukhang political decision yung pagbigay sa atin? Hindi lang siya legal. This is Indonesia, ha? Which means, nasa discretion ni President Bongbong kung ano talaga gagawin. The very fact na ililipat sa atin, that is a clear political decision. So, free hand tayo and free reign. Parang, pero Yes. hindi natin alam yung detalye. Whatever Pero the parang president ganon, wants no? Ano Pwede to ka- ha? Galing to sa Foreign Affairs reporter namin. Pwede kasi yung ginawa nila, So, ano? kinomute lang nila to life imprisonment, pero nasa Indonesia pa rin. Pero papadala rito eh. Oo, So, eh. iba yon, di ba? Iba pag hawak mo na eh. Oo. Kahit umalma sila, wala kang magagawa eh. Andito na sa teritoryo natin, tapos wala pang power yung Pero presidente. at least, pumayag na sila. Yes. Pumayag na Indonesia. Bahala na si President Marcos and they will fully respect. Oo. Ayun, kasi yung batas nila yung na-break eh. Medyo malabo Pero kasi, kung- Ami, Oo. kung dadalhin sa Pilipinas, tapos sila pa rin yung may legal jurisdiction. Medyo malabo yun, dahil nasa teritoryo na natin eh. Attorney, are you there? Although may previous statement din sila na yun na nga, na gusto lang nilang ita-transfer pero itutuloy pa rin yung sentence, You di ba? said that was the first medyo statement kailangan coming pa rin from siyang pag-usapan the eh. coordinating ministry Oo. for correction and immigration. So at least you have an update there and you have some clarity there kahit paano. Although that's also I also do wonder about that kasi can the Philippine president pardon somebody who was not convicted Someone. here? Oh, yan na. Ayan, sir. How's our audio, sir? Are we? Yes, Yes. okay na ba okay yun? na. I think that's better, sir. Ayan na, medyo lumakas na. Sir, Okay na. may update na nakuha si Ami Pamintuan ng editor ng Philippine Star, supposedly from the DFA daw eh. Ang sabi raw ng Indonesian Minister for Correction Chief Minister. and Immigration, they For fully Law and Human Rights. yeah. Minister for Law and Human Rights. they would fully Yan respect ang daw nagsabi. whatever decision the President of the Philippines makes as far as Mary Jane Veloso is concerned. Clemency. Even if he gives Including clemency. clemency. Are you getting the same, sir? Are you getting, attorney, are you getting the same messages? from- Signals. Ano? Yes, tama kayo, no? Medyo may konting complications at special circumstances kasi she was convicted in Indonesia. Ngayon ay ito-transfer ang custody sa Pilipinas. In terms of jurisdiction, once na-transfer sa Pilipinas yan, mawawala na yung effective jurisdiction ng Indonesia Yes. kay Mary Jane. Teritoryo Mag-acquire na na natin. kayo ng jurisdiction ng Philippines. Yeah. So, yung Philippines now, since nasa kanila na yung custody ni Mary Jane, can now exercise whatever authority that can impose under Philippine laws. So, yun po yung so medyo
may elbow room ang Philippine government. Kasi whether in the Philippines or Indonesia, isa lang naman na ang remedy na available for Mary Jane dahil final na yung kanyang conviction. Hindi na natin pinag-uusapan ang judicial remedy, kundi executive exercise Penalty. executive Yes. authority either by the Indonesian government while she's there or by the Philippine government when she's transferred here in the Philippines. At di ba, attorney, pag tinransfer na sa atin, wala namang extraterritoriality dito ang Indonesia. Ibig sabihin, pag tinransfer na sa atin, atin na yon. Di ba? Yes. Mga batas na natin yon. Kung gustong i-pardon o hindi ng presidente, nasa kanya na yon. Nasa kanya na yon. And I think there are many bases that he can use, to grant yung clemency. Pero attorney, there was an earlier report quoting Celia Veloso, yung nanay, earlier report, I don't know if they have changed their minds, expressing concern, para mas worried sila na ililipat dito si Mary Jane, para mas kinakaban silang nasa Pilipinas si Mary Jane kaysa nasa Indonesia. Labo. Parang malabo yun. No? She was quoted as saying that eh. Oh, in sa several- Indonesia, death penalty. Yes. Pero ang kinakaban daw sila, attorney, kinakaban daw sila, at least earlier, I don't know if they've changed their minds. Kinakaban daw sila earlier kasi international syndicate daw to at mukhang mas butas-butas sa Yes. Pilipinas pagdating sa security. I don't know if you heard the same thing kasi your organization represents Mary Jane. Have you heard the same thing and is it consistent pa or was there any change? Yes, narinig ko yon, pero it's an expression lang nung what they feel. Pero sa kanila, welcome sa kanila na pauwi na si Mary Jane. Gusto na nilang makita at makuwi sa Pilipinas si Mary Jane. Unang bugso yon dahil nga dun sa takot na nararamdaman nila. Pero sa ngayon, I heard them say na Okay na. wala nang problema sa kanila. Kasi may ganun talaga Pero muna. attorney, talagang medyo malaking grupo yan. If they can hire mules to transport 2.6 kilos of heroin, talagang malaking grupo yan. Hindi yan Shabu at heroin. Those are international syndicates. Kaya may balita din ba kayo na may possible ganong threat dito sa Pilipinas? Kung sakasakaling magkaroon ng clemency for Mary Jane and she is released, kasi sa correction, sa bagay, may problema din kahit sa loob ng preso, no? Pero kung she is released, meron din bang ganong problema dito? Have you heard of any similar threats kung sakasakali? Well, insofar as we are concerned, wala kaming narinig. Mas yung concern lang ng parents dahil nga dun sa context ng pagkakahuli niya. Pero yung specific information or even an inkling as to whether may ganong threat ay wala kaming hawak ng mga ganong mga information. May balita ba kayo? Can you update us lang kung ano na nangyari dun sa final, dun sa recruiter niya? Pilipino yung recruiter, di ba? Na sinabi niya na hindi naman niya alam na drugs pala yun. Saka yung recruiter mismo na linked to the syndicate, ano yung latest dun sa case na yun? Doon sa case na yun, tapos na po malapit na matapos ang presentation ng prosecution's evidence. Kaya lang nagkaroon lang siya ng snag dahil ang last witness ay si Mary Jane. So, it took a while bago ma-resolve whether to allow Mary Jane to testify through deposition. Umabot na nga sa Supreme Court. Now that the Supreme Court allowed it, ang hinihintay na lang ay bilateral agreement between the Philippine government and Indonesian government kung paano i-carry out yung deposition because both agreed na i-allow yung deposition but as to the actual arrangement ay hindi pa na-fixed. So nandun pa lang sa point na yon na we are waiting for the final arrangement between the Philippine government and Indonesian government kung kailan i-hold yung deposition ni Mary Jane as allowed by the Supreme Court. So nandun po yun. Pero yung si Sergio, yung recruiter, ay convicted naman siya ng illegal recruitment for 3 other victims at ngayon ay nakakulong na sa Correctional Institute for Women. So attorney, ang lumalabas dito, drug mule si Veloso, no? Siya ay drug mule. No? Yes, Pero sa yes Indonesia po, kasi, whether drug mule ka o principal ka, pareho ang punishment yan. Smuggling, although yun na nga yung point namin,
may isang angulo kasi na hindi na-erase during the trial, yung fact na human trafficking victim siya. And both under Indonesian law, the Philippine Law, International Convention, ang mga victims ng human trafficking should be exempted from criminal liability kapag may ginawa silang act because of trafficking na merong kakibat na criminal act, exempted sila from criminal liability. So, hindi yun nakita na angulo when she was tried in Indonesia. And yun nga yung sinasabi namin, once transferred ang custody sa Pilipinas, the Philippine government can consider yung part na yun ng ating law and treat her as a human trafficking victim and apply yung appropriate protective measures under our domestic laws. Pero ako na yan, executive privilege na yan, attorney, dahil tapos na yung kaso eh. Diba? Yes, hindi tapos naman, na yung hindi kaso. naman magsisimula uli ng kaso rito eh. So, paano yan? Either pardon or whatever. Yung Pardon or tuloy. Oo. Yun yung magiging posisyon. No? Kahit yan yung line of defense nyo. No? Ibang usapin na dahil tapos na yung kaso. Oo. Tama po kayo yun. Pero ang sinasabi natin, may basis to apply yung executive kill. Not only humanitarian grounds, pero may mga legal grounds to consider yung clemency. Tama. Pero attorney, along those lines, what's being discussed right now, if there is already a discussion at this point between your side and the Philippine government? Are they considering, is the Philippine government considering pardon or continuation of detention? Ano na pag-uusapan ninyo? As of now, walang ganun. wala pang feelers from the government to the families. So wala pang anything that we have talked about regarding dito sa latest tungkol kay Mary Jane. Hindi ko nga maintindihan, Ed, Ami, yung statement ng presidente na everything is on the table. Anong ibig sabihin nun? Yung sa clemency yun eh. Kasi tinanong yata siya about clemency. So pinag-aaralan nga nila kung ano yung circumstances. Pero ngayong nagsalita na Indonesia, mas may elbow room siya kung sakasakaling mag-file na ng formal request na yun nga itatanong ko kay attorney, kailan kaya ninyo I'm sure magpa-file kayo ng request for clemency, kailan kaya yun maipa-file ng pamilya ni Mary Jane kung sakasakali? If ever, as soon as she returns, kasi as of now, wala pang custody ang Philippine government. Yes. So sa tingin ko, hindi pa sila pwede mag-act ng anything insofar as the case of Mary Jane is concerned. Kasi sa ngayon, ang bola ay nasa Indonesia pa. Pero once turned over siya, yan, they can do something about it already. Parang nag-press con yung... Pero siguradong kung sakasakali manghingi ng clemency, ang isa-cite nga yung argument ninyo na she is a human trafficking victim. Isa po yan sa mga possible grounds. But attorney, what was the clincher here? What made Indonesia come to this decision to release Mary Jane to our custody? Was there a deal negotiated? Was there a tit for tat? Was there some other concessions being made by the Philippines for Indonesia? Ano yung attitude ng Malacanang? Parang pati sila nagulat. We really don't know kung anong what prompted the Indonesian government. But what we know, there were several visits from Filipinos in Indonesia, and I think they were able to visit Mary Jane this week lang, bago yung announcement. So we really don't know kung what prompted the Indonesian government na magbago dun sa kanilang position regarding the case of Mary Jane. Okay. Attorney, timetables. Last we heard was they're hoping for turnover before Christmas. Is that the most viable timetable that you can see? O it's too optimistic? Well, kung with the acquiescence of the Indonesian government, I think that's possible. Sa paperworks lang naman ng Indonesia yon, and they already meron ng acquiescence on their part. Mass implementation na lang, sa tingin ko baka feasible na by December ay makabalik si Mary Jane. Gandang pamasko yun. Tinutulungan pa bang iba yung grupo nyo na ganyang mga drug mule? I understand we have a few dozen Filipinos all over the world, di ba ibang bansa, na may facing similar cases actually na ginamit sila ng mga drug syndicates para drug couriers. Kahit sa China meron, alam ko noon meron sa Brazil.
Of course, yung sa Indonesia, alam natin. Meron pa ba kayong ibang na-handle na ganyang case na actually, sa tingin nyo, human trafficking yung case eh? Sa ngayon, si Mary Jane pa lang yung hawak namin na ganitong nature ng case. So wala po kaming ibang na hinahandle na makaparehong kaso. Attorney, in relation sa tanong ni Ami, meron ba kayong alam na ibang kaso na naipanalo using yung same framework na sinasabi nyo? Na kahit siya na-convict for a drug case, ay na-invoke nyo yung human trafficking angle, kaya ay naging lenient o napawalang sala? If you're asking about our experience, wala pa kaming experience na gano'n. Pero sa iba, sa ibang mga... Not to our knowledge. Okay. Okay. Maraming salamat. Salamat, Attorney. NUL President Efraim. Magandang Yes, sir. hapon po. Efraim Cortez, thank you very much Thank for you, joining us this Attorney. afternoon. Maraming salamat po. Okay, good luck po sa inyo. At sana po siya na maga. Ami, kanina lang, during the break, we were talking about yung Task Force Ayungin. Ayungin. Na Yes. ni-reveal ni Lloyd Austin, Oo nga. ang US Defense Secretary. I don't know, did he do that on purpose or was it a slip on his part? Parang slip eh. Sa X eh. Pero may reaction kagad ng China, no? Siyempre, asar na naman. Oo. Asar Siyempre, na naman. if you have a Pero kinonfirm US ngayon Task ng US Force... Embassy, Ano ba? Kinonfirm ngayon ng Oh, yeah, US Embassy na may kinonfirm. gano'n na nga. And AFP also. Armed Pero- Forces natin, kinonfirm na rin. Pero anong klaseng animal yon? Yung Task Force Ayungin? Ano yung... Medyo yung- may pagka-diplomatic gabol-digok tong ano eh. Oo nga eh. Statement ng Paano? embassy eh. Pag sinabi yung Task Force Ayungin, ang dami ibig sabihin eh. It enhances U.S.-Philippines Technical cooperation alliance, coordination, and interoperability. Yeah. Ami, Oh. sorry, si Bato was already on the line pero bumitaw Okay, ulit eh. okay. So we're trying to get him back again, but as soon as he comes back in, then we'll bring him in. But anyway, what I yan. understand is it's technical cooperation. They're providing technical support, at least as Hindi far ko as they're alam willing yung to. technical, wala pa nga kami detalye nung ano exactly yun eh. At least that's as far as they're willing to say. By enabling U.S. forces to support Philippine military activities in the South China Sea. Advisory team daw providing supply para sa parang advisory group para sa resupply mission. Pero ayun nga, lalong maraming tanong eh. Anong ibig sabihin ng advisory group para sa Oo nga. resupply? Okay. No? What does that mean? No? Si Senator Bato is already on the line. Can we bring him in already? Okay. Senator Bato, are you Okay. there? Can you hear us? Hello, Ed. Hi, Senator. Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Yes, amin. Thank you for Magandang hapon taking sa our inyo. call. Sir, may Hi. storya kahapon. DLG, ang sabi ng Interior Secretary, bawasan daw yung mga general sa PNP. Napakarami daw. From 150 something, gusto nilang gawing 100. 153. 100. Oo, gagawing 100 na lamang. That's a cut by 1/3, 30%, di ba? Tama yung mathematics ko. Oh. Almost. Mga ganun. Ano epekto ho nun? Una-una, does that make sense to you? Masyado ba marami ang general sa PNP? Well, hindi man yan sila mag-general no, kung wala silang pwesto na calling for a general position. Ni-rationalize man yan yung distribution ng mga general. At dapat intindihin natin no, na yung Naku, sir, nagsisapi tayo, sir. Nagbe-break up siya. Sorry, sir, nagsisapi tayo. Nawala po kayo. Hindi na choppy, wala na eh. Nawala na. hello. Ayan, sir. Better. Yan, Better, okay. sir. Nawala kayo, Yeah. sir, kanina. Sorry, pakiulit po. Nawala kanina. Yung nga, sabi ko kahapon sa kay Isay LG, Wala uli. Wala, sir. Sorry, sir. Hello? Nawawala ulit, sir. Sir, sorry, sir. Off. Ang Baka malinaw lamang mobile ang siya. sinabi... yan. Ang malinaw lamang, sir, na sinabi nyo, may sinabi kayo. Yung kung ano po yung sinabi nyo. Sorry po, napuputol po. Can we try again po? Let's see if it's better this time. Yan. So far, sir, Yan okay. ba, maliwanag? Yan, So okay far, na. sir, Okay na? Yes, sir. Okay na. Yung nga, sabi ko hapon kay sa LJ na we have to understand yung PNP is different from the AFP. Mhm. If the AFP is mission-based, meaning yung kanilang strength ay
nakadepende sa kanilang mission. Ay kanilang mission ay hindi nagbabago, di ba? Over the years, that is to ensure the territorial integrity. So, over the years, hindi na nagbabago. So, yung kanilang strength, over the years, the same. The same ang strength nila. Ang PNP naman, on the other hand, is population-based. Population-based. Habang dumarami ang Pilipino, habang lumalaki ang population ng Pilipinas, expect rin natin na dadami ang kapulisan. So kapag dumami ang population, dadami ang kapulisan. So kung dadami ang population ng kapulisan, it calls for a corresponding creation of a star rank position. Kasi yun na, yung span command and control, andyan yan eh. Principle leadership, management principle yan eh. Yung command and control. You have to understand na right now, ang ating population is around 117 million. So, the universally accepted standard is that one policeman per 500 civilians, 500 inhabitants, or 500 population. 1:500. So, that means we need, kung 117 million tayo, around 235,000 Policemen. ang kailangan natin pulis. Sa ngayon, nandiyan pa tayo sa mga 220. Kulang pa tayo. Hindi pa din na-reach yung ideal police to population ratio. So, habang palaki na palaki ang organization, expected natin na dadami rin ang number of generals. So kung yun nga, lahat naman tayo naghahangad na magkakaroon tayo ng lean and mean PNP organization. Gusto natin yan. Pero huwag natin gawing napaka-drastic dahil nga kung masyadong drastic, alam mo, mapiktuhan rin yung moral and welfare nitong ating mga kapulisan, ng ating mga officers. Dahil nga, everyone is hoping to become a general someday. At the end of their career, yan yung kanilang pinaka-crowning glory, makakuha ng star bandang dulo. So pag-graduate nila na ngayon sa academy, yan na yung kanilang motivation. That pagdating nila at dulo ng kanilang career, ay makakuha sila ng star. At inaay nila yan sa kanilang unit. Itong star rank position na ito, dapat makuha ko ito. Ganyan. So that serves as a motivation sa kapulisan. So kung tanggalin mo yan, tanggalin mo yung mga star rank na yan, baka apektado yung moral and welfare ng ating kapulisan, mawalan na sila ng drive magtrabaho dahil wala naman silang ini-aim sa taas. Okay lang, mag-retire ako full colonel, okay lang kasi wala naman akong ini-aim na star rank position. So parang gano'n lang sabi ko, huwag masyadong drastic agad na kagaya ng plano nila na one-third kagad ang ika-cut off nila from the organization, Yes, organizational structure, Pero one-third Senator, of the star ranks. Pero Senator, anong dahilan ng DILG? Siyempre, pinag-aralan din nila yan. Ano yung kanilang dahilan kung bakit gusto nilang bawasan? Meron ba yung usapin ng efficiency? May usapin ba yan ng siksikan sa taas? No? So ano yung kanilang dahilan? Bakit ganun kalaki yung gusto nilang ibawas? I don't know, no? I don't know. Ang alam ko lang na dahilan dyan is cost cutting, no? Makabawas sila ng gastos pagdating sa personal services. Kasi medyo mataas-taas ang sweldo ng general, di ba? Oo nga, sir. Cost cutting ang nagiging rason dyan. Kasi kung pinag-aralan yan eh. Meron tayong Directorate for Plans na nag-aaral niyan sa PNP kung anong corresponding ratio ng general to the population, to the organization. Hindi naman yan arbitrarily na parang mushroom lang na tumutubo yung mga star rank positions na yan. Yes, sir. Pinag-aralan yan ng matagal. Over time yan. Noon pa. If you can remember, pag-start ng PNP, kung kunti lang general, kasi maliit lang ang strength. Nung lumaki ang PNP, ay dumarami na rin ang star rank. So Yes, sir. yan ang rational behind yan. Sir, So sir. kung anong reason ng DILG, bakit nila gano'n ang kwan, putulin nila by one-third yung number of generals, then siguro, Pero, tingnan Senator, natin kung anong rason nila.
Senator, nabanggit nyo na masyadong drastic. Kung hindi drastic, ano sa tingin nyo ang pwedeng ibawas? Kasi nabanggit nyo na rin yung cost cutting, malaki nga sweldo ng mga general, at mas malaki pa yung pension nila na matagal nang tinitingnan actually kahit nung panahon pa ni President Duterte, tinitingnan na nila yan eh. Kung hindi drastic, ano sa tingin nyo yung reasonable at this point, considering the resources of the government, mga ilang kaya ang pwedeng ibawas kung sakasakali lang naman na talagang wala na mapag-iwasan sa mga general? Baguhin natin ang sundan. Instead of Nako, Wala uli. choppy na. Nawala uli. no? Yes, sir. You're getting choppy, Hello? sir. Yes, sir. You're getting choppy lang. Instead of 1:500 na police to population ratio, siguro gagawin natin 1:1,000. Pag 1:1,000, then babaan na natin yung recruitment. Pag babaan ng recruitment, may magre-retire, kukunti na lang ang police, kukuntian na rin natin ang general. Dapat, ratio and proportion yan palagi. Yes, sir. Sir, Ratio I and get proportion. I get naman what you mean na tumataas ang population and all that. So, kailangan sumubay tayo doon. Pero may nabanggit kayo kanina na mayroong ideal ratio din ng generals to troops. Ano ho yung ideal ratio ng generals to troops? Kasi baka naman doon nagkakaproblema. Kasi ang sabi ng DILG, top-heavy daw yung PNP dahil ang daming general daw na wala namang command at walang personnel. So parang wala silang kino-command. You have flag ranks who don't have anybody else holding the flag Ang up. lumalabas kasi dito, with 150 generals and 220,000 policemen, one general to 1,440 policemen. Iba tayo ng mathematics. Ay, round up mo na no, para mas madaling Sige. maunawaan. So 1,440 policemen to one police general. So that's even big enough, no? I-compare mo sa number of generals ng Armed Forces of the Philippines, mas malaki yung yung ratio na yan. Mas malaki. 1,000. Just imagine one general commanding 1,000 troops. That is equivalent to around 3 battalions. 3 battalions. O 1 brigade. Oh. So parang gano'n ang rational diyan. So in your perception, sir, tama lang yung ratio na yun, na one general for every 1,438 policemen. Yeah, as I have said, pinag-aralan ng mabuti yan ng Directorate for Plans. Hindi yan overnight na parang as the wish, mag-create tayo na posisyon ng general na ganito. Hindi po yan ganun. Pinag-aralan niya nila na gusto ng Directorate for Plans. Kasi sabi ng DILG, yung iba daw opisina ng kahit dito sa Metro Manila, dala-dalawa daw general for one agency. Is that reasonable? Isang major general, isang brigadier general commanding the same agency. Is that reasonable? Very reasonable enough. Isipin mo yung ano ang population ng National Capital Region. Ilang libong pulis yan dyan. At kapag yung commander mo is 2-star general, it follows na ang kanyang deputy is 1-star. Di ba? Hindi ba yan 2-star general yung commander, tapos ang deputy colonel. Mukhang malayo ang agwat, malayo ang gap. Sir, has it always been like this? Yung ratio ng police sa general, nasa range na 1,438. Kasi sabi nga ninyo, napag-aralan na yan. So I suppose by that, ibig nyo sabihin, dati na yung nakatalagang ganyang ratio. Tama ho ba? Ayan talagang ratio magmula noon pa na one general to 1,400 policemen? Mga ganon? I cannot give you the exact ratio. But I can only assure you na yung structure na yan, yung ratio na yan, ay pinag-aralan yan over time. Matagal na yan. Noon pa yan in-establish. Senator, pahabol ko lang kasi we're running out of time. Nabanggit nyo dati na nakakatanggap kayo ng mga tao na gusto kayong makausap. I think kinukontak kayo na nagsasabi na ICC sila. Hanggang ngayon ba nakakatanggap pa kayo by phone or by whatever communication na gusto kayong makontak ng ICC? Wala na kami nakatanggap nun sa opisina kasi
baka naramdaman nila naramdaman namin na para mga bata-bata lang ni Trillanes yun na tumatawag sa opisina. Ba't naman sinasabi bata-bata ni Trillanes? Sorry. Naliw lang kami doon. Nagugulo lang ba? Nagugulo. Tumatawag doon. Inutusan ni Trillanes. Parang nang totrol ba? Kumbaga, parang nang totrol. Oo, nagdotrol. Pero sir, susutin ko na rin yun, sir. Nandiyan din tayo. Sir, di ba napag-uusapan kasi nung nakaraan na kung ICC hindi papapasukan dito ng Malacanang, pero kung Interpol papapasukan ng Malacanang dahil bound tayo by agreements with Interpol and we still are a member of the Interpol. Kung sakali pong kung sakali yung Interpol mismo ang mag-red notice, whether kay Pangulong Duterte o sabihin natin baka pati kayo, anong gagawin po ninyo? I will cross the bridge when the bridge is constructed. so the bridge is not yet there. I will cross the bridge when the bridge is constructed. Gets ko kayo, sir. Gets ko kayo. Medyo no, wala pa tayo doon. Pero I'm sure you're already thinking about your options kasi pinag-uusapan na. I mean, yung executive secretary na po nagsabi, tapos yung DOJ secretary nagsabi, and that was only last week o isang linggo lamang. So, inevitably po, I'm sure, naisip niyo, inevitably, matatanong kayo tungkol doon eh. Ed, to be frank about it, Ed, no? Just in case talaga mag-issue ng warrant of arrest ng ICC, we will seek judicial relief from the Supreme Court. Opo. We will seek judicial relief from the Supreme Court. At kung sabihin ng Supreme Court na, okay, magpakuha kayo, custody kayo sa ICC, wala kami magawa. Pero pag sinabi ng Supreme Court na walang jurisdiction yan sila dito sa atin, therefore all their Yes, sir. orders are Not valid. deemed invalid. Hindi dapat respetuhin. Then siguro susunod din ang ating kapulisan, ng ating gobyerno. Yes, sir. Susunod din kapag Yes, sir. Of course, sir. magsabi ang Supreme Court na gano'n. Yes, sir. Of course. Yes. Sir, gets ko naman kayo, sir. Pero ingay, pag ICC yun, dahil nga, that might be a legal question kasi nga, are we still a member and do they still have jurisdiction? Pero kung Interpol po ang mag-red notice, tayo yung member pa ng Interpol. So, ibang kumbaga, gumanon yun. Nag-detour. How will you respond to that kung Interpol nag-red notice against dating Pangulong Duterte and Senator Bato de Rosa? Wala man ring Interpol siguro na wala mang pulis ang Interpol, di ba? Makipag-coordinate din O sila nga po, sa PNP ang mga... pulis na PNP. Mhm. So, kapag PNP ang pupunta sa akin na aresto sa akin, tanungin ko sila. Kayo sumusunod diyan sa order na nanggaling sa ICC dahil kinordinate sa Interpol, at bakit kayo bound to implement that order? Alam naman ninyo na walang jurisdiction yung ICC sa atin. Yun lang. Usapin ko lang ang PNP para maintindihan nila. Pero sir, siyempre, ang police sasabihin, sir, we follow orders. Saka sabi ng... You follow orders. Go ahead, arrest me. At saka ang sabi, Senator, ng Supreme Court noong December 2021, may jurisdiction yung ICC kung yung kaso ay pumasok bago tayo umalis or 1 year pagkaalis natin. Supreme Court decision yan, unanimous. Supreme Court. Kaya nga, mag-seek kami ng judicial relief sa Supreme Court dahil hindi nilaban ng ating abogado ng Estado, yung Solicitor General. ng Estado. Solicitor General. Solicitor General. Yung kanilang pleadings kasi doon sa ICC, hindi nila binanggit yung jurisdiction. Hindi nila binanggit yung jurisdiction about yung Burundi ruling. Kaya nga mag-seek kami ng judicial relief dahil alam ng Supreme Court yan, yung Burundi ruling na yung prosecutor humingi ng permission to conduct investigation sa Pilipinas only after the effectivity of our withdrawal, which is after 1 year of our submission of our withdrawal. May Burundi ruling yan eh.
So, yan, I'm sure, alam ng Supreme Court yan. Kaya yan ang i-kuha namin, yan ang i-raise namin. Okay. Wala na silang jurisdiction dahil ang kanilang prosecutor nag-file ng permission to conduct investigation 1 year, after 1 year of our submission, which is effective na yung ating withdrawal. So, wala na silang jurisdiction. Okay. Sir, maraming salamat. Senator Bato La Rosa, thank you for taking our call. We know you're busy, but you still answered. Maraming salamat po for joining us this afternoon. Thank you, Senator. Salamat din. Salamat din. Salamat sa inyo lahat. Salamat Thank you po. sa magandang hapon. Thank you for joining Sarcon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Rol Llamas, our resident political pundit. And just again, tomorrow at 4 p.m. for the Sarcon, I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.